Nandito na naman po tayo sa ating panibagong video sa ating Inktober 2023 Art Challenge. Alright, ito po yung ating pang 30 araw ng ating challenge. So isang araw na lang matatapos na tayo, guys. Isa na lang. Ang tema natin ngayong araw ay rush. Okay, so marami tayo din pwedeng gawing rush. Pwedeng nagmamadali, rush, or minamadali, rushing. Since rush yung naisip natin, ito yung maraming makakarelate nito na kapwa natin naging estudyante or mga estudyante ngayon. So kapag meron tayong mga quizzes, exam, test, periodical test, ayun, kapag hindi ka nag-aral, natulog ka lang bago ang exam, kinabukasan wala kang may sagot sa inyong test questions, test papers. Ayun, pag nagtawag na o nag-call na yung inyong professor or instructor or teacher na last 5 minutes, oh my God, ayun, napaparas ka sa pagsagot ng kung ano-ano na lang para lang meron ka lang may sagot. Malas-malas ka na lang kung hindi ka binigyan ng kodigo or wala kang nakopyahan. So kaya dapat mga estudyante mag-aral kapag merong mga exam na naka-schedule. Alright, so minsan naman may mga teachers o mga guro na bigla ang nagbibigay ng mga test at mga exams na hindi mga prepared yung estudyante. Siguro parang test na rin yun kung talaga pinag-aralan mo yung mga dating mga lessons or topics na na-discuss ng teacher mo. So ngayon, kung hindi mo yung pinag-aralan, automatic, ayun, matik yan, hindi ka makakasagot. Kaya alam mo naman yung Pinoy, gumagana yung powers kapag rush, kahit tayong mga artist, kapag mayroon tayong mga commissions, hindi natin ginagawa, wala tayo sa mood lagi. Saan kung ano na lang natin ginagawa, naglalaro ng mobile games, relax mode, o kaya gumagawa ng ibang projects. Once na mangulit na yung client kasi malapit nang gamitin, saka lang tayo gumagawa ng kanilang pinapa-commission na artwork at napakabilis nating nagagawa. Hindi katulad ng normal days pa lang, kapag hindi pa kinukuha ay nakakatamad gawin. Right? So ito ang ating illustration ngayon ay isang estudyante na nagte-take ng exam. Isang high school, maybe pwede rin college kasi hindi naman masyadong bata yung ating karakter dito na lalaki, So maaaring kulang na siya ng oras, na-rattle na siya kung ano yung mga dapat niyang isagot sa ating illustration dito. So minsan mali-mali na lang may sasagot, o kaya minsan yung katabi mo na katulad mo rin na nararush, nagtutulungan na lang kayong matapos o masagutan ng ilang mga blank items na kailangan merong sagot. So nakakahiya naman kung wala kang sagot, 0 ka. Yung mga kaklase mo 100, ikaw 0. Kaya diba? So ang gagawin mo, mangungopya ka na lang. Although lahat naman ng mga students naranasan yung ganitong pagkakataon, kahit naman ako. Although medyo nag-aaral naman ako noon, but nung nang-college na ako, tinamad na ako mag-aaral. So may mga time na I feel bored, hindi ako nag-aaral, natutulog na lang ako, kaya naglalaro lang. Kaya pagkikinabukasan o dadating na exams, walang may sagot. So there was a time na wala talaga akong may sagot. Buti na lang, nandyan pa rin yung mga katropa natin sa classrooms. Meron man tayong mga kaibigan na willing tumulong, nagbibigay ng kodigo para lang may sagot tayo. O kaya minsan, ibinibigay nila yung kanilang answer sheets, then bago ipasa, saka ka lang magkukopya ng mga sagot. So, wag mo lang gawing 100% o yung pagkopya mo, wag mong gawing 100% kasi nakakahiya naman kung yung kinopyahan mo, sabihin natin nasa 70 lang siya or 80, tapos ikaw mas malaki 90 kasi yung kinopyahan mo dalawang students o dalawang tropa mo, kaya mas malaki yung naging score mo. Pero nakakahiya naman yung tropa mong kinopyahan mo, yung dalawa pa mas malaki yung score mo. Di ba? Anyway, kaya dapat sakto lang. Kung hindi ka naman talaga nag-aaral, sakto lang yung kopyahin mo. Hindi ko naman ina-advise na lagi kayong mangungopya. So, mas maganda pa rin kung mag-aaral tayo, mag-aaral ka, para sa susunod pang mga lessons or topics na malaking exam, gamit mo yun. Stock knowledge na, kumbaga. Kung mag-take ka ng mga board exam or
civil service, nandun na yung nandun na yung lesson or knowledge na save na sa utak mo o sa sarili mo. Kasi kung mangungupya ka lang, wala na yun. Short-term memory lang yun, wala na. Hindi na yun masisave sa sarili mo. Sa oras na kailanganin mo siya, hindi ka na makakapangupya ulit. So, advisable pa rin na dapat pag-aralan natin yung mga lessons natin sa schools. Okay, kung ano man yung kurso mo, pag-aralan mo yung mga topic, no? So, advantage. Mahirap yung nangangamuti tayo palagi sa klase. Alright. So, yun lang. Yung ating tema ngayon ay Rush. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Sana nagustuhan nyo. And then tomorrow is our last day ng ating Inktober Challenge. Maraming salamat sa isang buwan na pagsubaybay sa ating mga illustration. Hopefully, magpatuloy pa yung sumubaybay sa susunod pa nating mga art challenge or mga drawing or paintings na ipopost natin sa ating channel. Alright, so maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Mag-subscribe na kayo. Pakihit ng bell icon upang ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga videos. At sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon. Ang tema natin ay Rush. Ito po yung ating 30 araw ng ating Inktober 2023. Alright. Maraming salamat sa mga nanood. See you on the next and the last challenge.